Hello Kathleen fans! Ito na nga ha, bagong pasabog ito ng bench mga kasembreros na kung saan ay nag-post sila ng bagong video campaign ni Ma'am Catherine mga kasembreros. Sobrang demure no ang inyong box office queen sa kanyang black and white at saka jeans na combination na alam natin na kumapa terno at saka may meaning na naman mga kasembreros sa inyong box office king na si Alden Richards, kagaya ng kanyang mga previews na mga video campaigns din po. So malamang sa susunod na araw si Sir Alden na naman kay Sir Alden na naman na video ng bench mga kasembreros ang i-upload dito. And alam rin natin nasa studio ni Ma'am Catherine si Sir Alden nag-shoot ng kanyang bench mga kasembreros. So team panatag po tayo. So sobrang congrats kay Ma'am Catherine sa bagong video na campaign niya mga kasembreros. And then next item natin, ito prayer ni ni Sir Alden mga kasembreros. So sobrang dami nating items dito actually. So sabi niya dito sa kanyang prayer, Dear God, as I meditate on your word today, I ask that you speak to me in a way that draws me closer to you. Help me to become a devoted student of your word. Grabe no? Hungry to learn and grow in my understanding of your truth. I pray for revelation, wisdom, and insight as I read and reflect on scripture. Open my heart to receive what you want to teach me and guide me to apply it in my life. May your word transform me and align my thoughts and actions with your will. So amen and amen kay Pops Alden mga kasers. And then actually meron pa siyang pinost na word or verse mga kasembreros. Ang ganda nito, Psalms 23 verses 5 to 6. Sabi niya, you prepare a table before me in the presence of my enemies. So this was King David praying or speaking to God. You anoint my head with oil, my cup overflows. Surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Amen and amen. So Psalms 23 verses 5 to 6 mga kasembreros, amen kay Popson. And then ito another inspiring quote mga kasembreros. There is only one success, to be able to spend your life in your own way. So tama. So sometimes what makes you happy, as long as tama mga kasembreros ay yun ang nakakapagpasaya at saka dapat natin gawin mga kasembreros. And then ito, natutuwa ako dito sa pinost ni ng El Official kay Ma'am Gabi mga kasembreros kagabi. Part din pala siya ng ng El Official ng mga models mga kasembreros, kasi dati di ba alam natin na si Sir Alden at saka si Ma'am Catherine ay part ng kanilang brand ambassadors mga kasembreros. So ito si Ma'am Gabi na kung saan ay alam natin magkasama sila ni Sir Alden dun sa hosting ng Miss Universe Philippines last year. Kasi this year ay hindi siya nakasama si Sian Lim mga kasembreros. So si Ma'am Gabi ay sobrang ganda din ito very classy and very demure din po ni Ma'am Gabi Garcia. And then ito si Ma'am Marian Rivera naman ay yung sa Stars on the Floor nila ni Sir Alden, sorry po sa manok, ay nagbigay rin siya ng parang invitation sa Stars on the Floor nga na sinasabi niya dito na siya isa sa magiging judges mga kasembreros. So tapos abangan daw sa GMA ang Stars on the Floor ngayong June mga kasembreros. And then ito, sobrang kulit nagpost si Sir Alden kahapon ng Pokemon. Yung pusa ginawa kakulitan na naman ni Sir Alden. Ginawa niyang pusa yung lagyan niya ng parang maskara, nakahawig dun sa Pokemon mga kasembreros Sobrang kulit talaga ni Sir Alden. So kasi di ba parang mini dinosaur siya, walang mini dinosaur, kaya ginamit niya na pantakip na takpan dito ay ang kuting na pagtripan niya yung po. Hindi ba to? Pusa ba to? Aso? Parang aso parang aso nga siya mga aso. Isa sa mga aso niya ito. So hindi to si Bailey kasi malaki ito mga kasembreros. So hindi siya ito mga kasembreros. Pero sobrang kulit ng inyong box office king. And then ito, natatawa ako dito.
Kasi dito sa caption niya is sabi Alden Richards at Mitch Oliva na rumored girlfriend, madalas na daw magkasama, holding hands sila. So which is, pag titignan mo, hindi naman sila holding hands mga kasombreros. Naka ano lang yung sa doorknob yung sa likod. So yung mga tao, tapos magkasama ulit sila ni Mitch, rumored girlfriend. So marami nag-comment na uy, may asawa na to si Mitch, kasi di ba nga si Prince Benmar mga kasombreros ang asawa or girlfriend nito mga kasombreros. So yung mga tao, akala nila siguro ay magjowa. Ito yung rumored girlfriend ni Sir Alden Richards. Hindi po, no, they're just friends, as in best friends mga kasombreros. Kaya wag na nating lagyan ng mali siya at issue mga kasombreros. Ang mga tao lang ay syempre, no, dahil walang ima-match ay si Sir Alden, try doon kailang ima-match mga kasombreros. And then ito, ang kulit na kasi si Sir Alden at saka si Ma'am Caril, nagpa-picture sila mga kasombreros. So friends din pala sila, no, kahit sino naman, no, kapag nakasama ni Sir Alden ay talagang friends sila, kasi nga sa kabaitan at pagiging gregarious or sociable or friendly ni Sir Alden, best in congeniality ang inyong box office king, ay kahit sino pwede maging tropa, kahit na mga ordinaryong tao ay tropa-tropa niya mga kasombreros. And then ito, last item natin, nag-post din si Sir Alden, no, ng Instagram story about dito sa parang kape, no, yung sa Past Normal Studios, na parang nabili niya ito sa Korea nung pumunta nga siya sa South Korea mga kasombreros, para dun sa Mission Impossible meet up nila ni Tom Cruise, na once in a lifetime na chance sa mga kasombreros, pero napagbigyan ng inyong box office king sa kanyang dream come true na request mga kasombreros, at nagkatotoo. So yun po, no, talagang nakaka-touch at parang once in a lifetime, kasi hindi lahat nabibigyan ng chance. Kahit na yung mga kapwa niya artista ay nagsasabi na parang sobrang napaka-blessed ni Sir Alden na makita at saka makakamay pa ang nag-iisang Tom Cruise ng Hollywood mga kasombreros. So talagang ikaw ay piling-pili sa lahat ng mga piling-pili kapag ikaw ay nakapagkamay ng mga ganong artista sa Hollywood mga kasombreros. Sobrang sikat pa, no, box office king din si Tom Cruise doon mga kasombreros. Alright, so yan lang actually sa ating content items sa vlog na ito, habang pa kayo, kasi meron pa tayong isang i-upload mga kasombreros. So sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God mga kasombreros, ay labis na maganda ito mga kasombreros. Ang title natin, Kung Iniibig Mo. O diba, parang parang kanta lang, no? John 14:15, if you love me, Jesus Christ speaking, you will keep my commandments. Sa Tagalog, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo or susundin natin ang kanyang pangako. Ang utos na ito mga kasombreros na dapat nating sundin ay makikita natin sa Mark 12:30-31 mga kasombreros. No una, you shall love or we shall love the Lord our God with all your heart, mind, soul, and strength. This is the first commandment. At saka ang pangalawa nun po ay love our neighbor as we love ourselves. So ito mga kasombreros ay napaka-sweet, napakalambing actually ng verse na ito. Ihahalin tulad natin ang situation sa level natin mga tao na sa ating magulang, no, or sa ating asawa, or sa ating pinakamamahal na jowa, or sa ating mga kung sino man ang tinuturing nating closest sa atin mga kasombreros, at malapit sa atin, at mahal natin, at mahal din tayo. So for example, yung asawa mo, o yung nanay mo, yung tatay mo, Nay, I love you, I love you, I love you. Pero pag inuutusan ka naman na maghugas ng plato or maglaba or tulungan sa mga gawain sa bahay or gawin ang mga ito, ay hindi mo naman sinusunod. That's useless, okay? Hindi pwedeng sabihin na mahal mo ang nanay mo, mahal mo ang asawa mo, mahal mo ang jowa mo kung hindi mo siya sinusunod mga kasombreros. Same goes sa ating topic mga kasombreros, na sinasabi ni Jesus Christ na sige, kung mahal ninyo ako, you will keep my commandments. Ibig sabihin sundin, itago, at saka dalhin at sundin mga kasombreros. As simple as that. Hindi siya actually simple mga kasombreros, na mahirap siya. There are times na rough road ang ating dadaanan. May mga times na lubak-lubak, pero posible. Kasi ang promise ng Panginoon
ay hindi niya tayo iiwan mga kasumberos at hindi niya tayo pababayaan. That's constant. Okay? Magbago man ang mundo, magbago man ang presyo ng mga bilihin na consistent na nagbabago mga kasumberos, yung mga presyo ng mga bilihin sa groceries, mga anumang items yan, malapit na ang pasukan. So, magmamahal na naman ang mga school supplies mga kasumberos. So, consistent yan. Parang halos kada taon nagbabago mga kasumberos at tumataas ang presyo ng mga bilihin. Pero ang commandment, ang pangako ng Panginoon mga kasombrero sa atin, kapag sinusunod natin siya mga kasombrero, ay hindi po yan nagbabago. Ang pangako niya was the same, is the same, and will be the same mga kasombrero, as Jesus Christ and God Himself ay tapat at saka hindi nagbabago. They are unchangeable, immovable mga kasombrero. Sa verse na ito, no, John 14:15 ay makapangyarihan, powerful verse ng gospel na isinulat po ni Apostle John the Beloved. So we truly see how deep the connection between love and obedience runs. Magkalakip yun mga kasembreros. Yung love and obedience, inseparable. Kumaga pa, hindi mo pwedeng sabihin ng isang mahal kita pero hindi mo siya sinusunod. Mahal kita pero ang sinasabi mo ay opposite dun sa ginagawa mo mga kasembrer. So this simple yet profound statement sets the foundation for what it means to truly follow Christ and to live according to His teachings. In essence, Jesus teaches us that love for Him is directly tied to our willingness to obey His commands and adhere to His teachings. So much more mga kasembreros kay Jesus Christ na kahit na sabihin natin na Lord, I love you Lord, I love you Lord, pero ni isang pahina ng Bible ay hindi mo naman binabasa, ni isang page o isang click lang ng yung cellphone ay never kang nag-open or nagbasa ng love letter ng Panginoon. So ang iniisip kasi ng mga tao, hindi na ako mag-ano kasi parang pabanal-banal ka pa, pabasa-basa ka pa ng Biblia, pabanal-banal ka pa. So hindi nga tayo perfecto, hindi nga tayo banal pa, kung kaya kailangan natin ng banal na Diyos, kailangan natin ng perfect na Panginoon.